Sa dami ng ilog na napuntahan ko, ito na yata ang kakaiba na di ko maahalin tulad sa iba. At ito na yatang rides na to, ang sunod-sunod na aberya na kahit sa ganung pangyayari ay sama-sama pa din kami. At sa maliko naman, ang daan namin pa uwi na sobrang zero visibility, na sobrang kapal ng hamog. Pagkatapos ng blue water canyoneering, mayroon pang isang ilog na ngayon lang natin mapapasok. Ito ang tinatawag nilang lipit canyoneering. Sasakay gamit ang balsa at papasukin namin ang makipot na ilog na napapaligiran ng matataas na bato. Para kang nasa isang pelikula ng mga sinauna at ibang-iba ang vibes ng lugar na to. Mayroon pang spot dito na may tumutulo ng tubig galing sa taas at hanggang dito lang yung balsa namin na di pa natin malalaman kung anong meron pa sa unahan. Malamig, malinaw na tubig na sa tingin ko galing to sa bukal. Sobrang ganda ng lugar at kami namangha at sana mapangalagaan pa para mas maraming maka-experience at makapunta dito. May tumutulong tubig galing sa taas. Tapos magkabilang gilid sa amin, puro malaking bato na matataas. Tapos ilog. Kita nyo naman pagkaangas. Ito yung mga klase ng lugar na hindi kayang i-justify ng camera. Abang may chance pa kayo, puntahan nyo na to. So habang buhay pa, maglakbay na! Sulit no pare? Sulit pare. Sulit to, promise. Madilim na kami nakaalis galing dito sa Bagaw. Nagkaroon ng aberya sa motor ni Donnie dahil natumba siya paakyat at nabawasan ng kulan kaya nag-check engine. Nabuong akala namin butas ang radiator niya. Sakto naman nakahanap tayo ng kulan para madagdagan. Kundi tulak malala dahil wala nang ibang mabibilhan. At saludo sa ating mga kapulisan na nag-checkpoint. Late na rin kami nakarating sa Tuaw, Cagayan at kinabukasan pupuntahan namin ulit ang Lusok Cave hanggang Santa Ana, Cagayan. At ibang ruta naman ang aming tatagusin sa parte ng Apayao. Bisyong pagmumotor na hindi nakakasama, basta balansi ka lang sa buhay na meron ka. Kahit wala ka pa sa destinasyon ay puro magaganda na ang masilayan ng kalikasan. 3 probinsya sa kantong ito ang mararating mo. Sa boundary ng Cagayan, Kalinga at Apayao. Nagpicture-picture lang kami saglit dito sa may boundary ng Cagayan, Kalinga at Apayao. So pagpunta ka doon, papuntang Tabuk, Kalinga, probinsya ng Kalinga. Tapos dito naman papuntang probinsya ng Cagayan, papuntang Tugigaraw. At ito naman, itong daan na to papuntang probinsya ng Apayao, papuntang Coner, Cabugao. So itong gitna na to, itong is 3 probinsya ang namamagitan. Pero ang plano sanang maglibot buong araw ay mukhang mauudlot pa. Dahil sa ilang oras naming biyahe, yung mga motor ng ibang kasama namin ay may diferensya na. Kailangan i-check para malaman kung ano ang problema. Yung mga ganitong sitwasyon ay kasama na sa biyahe natin na kailangan mong tanggapin. Halos tanghalin tapat, naghanap kami ng kakainan dito sa parte ng Apayao River. At dito kami nakakita ng tindahan para bumili ng tubig at pagkain, pantawid gutom. Dahil medyo malayo pa kami sa kabihasnan. Hindi na pinilit pa andarin o patakbuhin ang motor ng kasama namin, baka mas lumala pa. At mahirap kung may madadamay pang ibang pyesa. May nakapagsabi sa amin na may motorcycle shop sa may bandang Luna na halos 1 oras pa ang tulakan at hatakan para marating ito. Isa rin ang taling ito na nakapagsalba para mahatak para sa paahon na kalsada. Hanggang sa marating namin ang shop na ito. Yung pyesang kailangan palitan, buti na lang may nahanap kami sa may Abulog, Cagayan. Hapon na din natapos ang motor ni Motolong at babalik na lang sa rutang pinanggagalingan pauwi ng Tuaw. Dahil sa mas malapit lang ito, kasi iikot pa kami ng Patugigaraw. Di talaga natin malalaman kahit sa anong kondisyon ng motor mo. Pag tinamaan ka ng aberya sa daan, idaan mo na lang sa tawa kasi mas lalo ka pa problema. Kailangan mo lang mag-focus para masolusyonan at magawa ng paraan. At ginabi na nga kami sa parting kabundukan ng Cabugao, Apayao na may kasamang hamog dahil sa katatapos lang ng ulan. Naabutan din namin ang sea of clouds na to habang pababa na nagpapa-relax sa biyahe natin. Mapapawi ang pagod mo bawat liko habang nakikita mo ang tanawin ng kalikasan. Iba't ibang pangyayari at kwento sa bawat biyahe. Kaya i-enjoy mo na lang tulad na lang ng mga bakang nakatambay sa gitna ng daan na di mo alam kung susuwagin ka o tatabi sila. Sa probinsya mo lang yan mararanasan ang mga bakang malaya na lahat din tayo gusto ng malaya. Malaya sa mundong ginagalawan para gumawa ng masayang alaala. Dumaan lang kami sa Tuaw para kumuha ng gamit at didiretso sa bayan ng Aurora sa may Isabela. Mahirap maghanap ng bukas na gasolinahan sa probinsya pag gabi na. Kaya tulak na naman ang isa naming kasama. Ihamak na mas matipid ang motor nating si Gulat. Kaya all goods tayo basta tamang takbuhan. 218 pesos panibagong full tank kay Gulat. At dito tayo maghahapunan kila Joms para mas maaga ang uwi kinabukasan. At ang plano, dadaan sa may Maliko pababa ng Pangasinan para iwas sa malalaking truck pababa ng Karanglan. Yung estimated time travel natin hindi na masusunod dahil sa mga pahinga at pag umulan pa. At ito
ito na yung kanto paakyat ng Maliko na halos isang oras lang din. Dire-diretso mo ay tatagos ka ng San Nicolas, Pangasinan. Ilang beses na rin tayong napadaan dito na halos mag zero visibility. Kaya tinatawag din itong Little Baguio ng Pangasinan dahil sa sobrang lamig ng klima. Dito rin natin nasubukan ang quality at performance ng gulong natin. Duro tires na ilang beses at matagal na natin ginagamit sa mga ganitong klase ng biyahe. Hanggang huminto kami dito sa may Maliko viewpoint para mag-stop over at magkape. Sa mga oras na to, halos balutin na ng makapal na hamog ang lugar na to. Kaya masarap din talaga magpalamig at tumambay dito, lalo na sa mga taga Pangasinan na malapit lang dito. Pero hindi sa advisable puntahan pag maulan o may bagyo. Halos wala kang makita pag may kasalubong. Kaya kailangan mong magbagal sa ganitong sitwasyon sa kapal ng hamog. Laging ganito ang klima sa Maliko pag taglamig at na-unlock na din ng mga kaibigan natin na makadaan sa Maliko. Yun lang ka One Trip. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Ano ka One Trip? Sama ka sa biyahe ko?